Tayo po ay lahat ay tumayo na upang magsimula sa pagpuri sa Panginoon na iyong umaga. Bigyan po tayo ng onting katahimikan upang masabi ko ang Panginoon sa umaga. Yes, Lord, Panginoon, patuloy ka namin tinataas. Glorify your name, Jesus, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito na binigyan po kami, Panginoon, ng pagkakataon upang purihin ka, Panginoon, at sambahin, Panginoon. Maraming salamat po sa privilege na binigay niyo ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na ikaw lamang po ang karapat-dapat na bigyan ng kapurihan, Panginoon. Ang kalwalhatian, Panginoon, at samba. Maraming salamat, Lord, sa mga talento, Panginoon, na binigay niyo sa amin. Lord, inaalay na namin po sa inyo, Panginoon. Wala po kami ibang gagawin kundi purihin ka po ngayong umaga, Lord God. Lahat po, Panginoon, na mga ginagawa po namin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod po sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Nawa, Lord, na ang bawat isa na narito, Panginoon, ay bigyan niyo po, Panginoon, na more blessings, Lord God, na mahabang buhay, Panginoon, upang papurihan at itaas ka pa po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga talento, Panginoon, sa pagkanta, sa pagsayaw, Panginoon, sa pagtugtog ng mga drums, sa musika, Panginoon. I pray, Lord, na bigyan po kami ng mga malawak pang talento upang lahat po ng ito ay naibigay po namin sa inyo, Panginoon. Lahat po ng meron kami, Lord, na ginagawa namin ay dahil sa inyo, Panginoon. Galing po ito sa inyo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa bawat music team, Panginoon, na narito, Panginoon. Nawa, Lord, na igay mo po ang aming mga boses, Panginoon, ang aming mga kamay, sa aming mga puso sa pagpuri sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa na narito, Lord. Tulungan niyo po ng bigyan niyo po kami, Lord, ng pagkakais, Panginoon. Bigyan niyo po kami papakumbaba. Bigyan niyo po kami ng mahal sa bawat isa, Panginoon. Lahat po ng ito, Panginoon, ay para lang sa inyo. Po, Lord, ng buong kongregasyon, Panginoon, bigyan niyo po sila ng bukas na puso para tanggapin po, Panginoon, ang inyong banal na spirito na mararanasan namin ngayong umaga. Maraming salamat, Lord, lahat po ng pagpuling pagsamba na bibigyan namin sa inyo. Para lang sa inyo, Lord. Lahat po ng ito, Panginoon, at para lang sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord, Panginoon. Ginagalang kita, Panginoon. Glorify you, Jesus. Galang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay mo. Nagpapangumbaba, panahanan mo lagi ang puso mo. Manatiling nakatuon sa'yo. Ginagalang kita, Panginoon.
Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa dakilang ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa dakilang ng pag-ibig mo.
Amen. Amen. Palapakan po natin ang pinakamalakas na Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga naman po ay ating inanda ang ating sarili para makinig na salita ng Diyos ay babahagi po sa atin ating Pastor Helen. Good morning mga kapatid. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ang malaman niyang tayo ay buhay. So praise the Lord. Pakisabihan yung katabi niyo, salamat sa Panginoon at tagumpay ka. Kasi yung iba hindi nagtatagumpay. Nagpaplano pero hindi natutuloy ang pagpunta sa simbahan at ang pagsamba. So, congratulations. Nagtagumpay ang bawat isa sa atin. Okay? Tayo po muna ay magbasa sa ating nakatsulatan na matatagpuan sa Santiago 4:14. Santiago 4:14. Okay, ito ang sinasabi. Santiago 4:14. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos, purihin ka ngayong umaga. Salamat sa patuloy na pagsama mo sa amin sa buong isang linggo. Salamat po na kami nagtagumpay muli para ikaw ay aming purihin at sambahin sa araw na ito. Maraming salamat sapagkat ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay inihanda mo ang bawat mga puso para sa pakikinig na iyong mga salita. Purihin ang iyong banal na pangalan. Purihin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming Diyos na dakila. Ikaw ang aming Diyos na banal, karapat-dapat na bigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa umagang ito. Salamat po na natunghay ka sa puso ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na tugunan mo ang bawat pangailangang espiritual ng bawat isa sa amin upang patuloy kaming magtagumpay at lumago sa aming paglilingkod sa iyo. Ikaw ang mapapurihan ngayong umaga. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pasasalamat, pagsamba at pagpupuri sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Okay. So ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan. Ano ang iyong prioridad o ang pinahalagan mo sa iyong buhay?
Ano ang pinaka-importante sa buhay mo? So sa mga, alam nyo, ngayong mga huling araw na ito, ramdam na natin na talagang malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. At ngayong mga huling araw na ito, ang mga tao ay maraming pinagkakaabalahan. Busy, mga tao, laging busy. Hindi namamalayan na tumatanda na pala sila. At ang pinakamalungkot, tumatanda kang walang pag-asa, tumatanda kang hindi mo nakilala na paglingkuran ang ating Panginoon. So mayroon pong 5 bagay na binibigyang prioridad ng mga tao. 5 na binibigyan nila ng priority, ng pagpapahalaga sa kanilang mga buhay. Ang una po ay survival. Yung nais mong mabuhay, pakikibaka para mabuhay. At yun ay sa pamamagitan ng prioridad mo, siyempre, ang paghahanap ng pagkain, paghahanap ng damit, ng shelter. So, 3 pangangailangan ng mga tao: pagkain, damit, tirahan. Okay. So, kahit anong gawin, gusto ng mga tao talaga na hindi magutuman. Amen? So, bawat sa atin ayaw natin magutuman. Kaya may mga taong priority nila ay maghanap ng makakain. Pero mayroon pong sagot ang banal na kasulatan. Mayroong solusyon ang banal na kasulatan. Sabi sa Mateo 6:25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin o sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? So, ang mga anak ng Diyos ay hindi niya pinapabayaan. So, kung babalikan natin ang paglikha ng mundo, bago nilikha ang tao, inuna-muna ng Panginoon natin ang ating mga pangangailangan. Di ba? So, mayroong mga isda, may mga hayop, may mga ibon, may mga halaman. Ganon tayo kaman ng Diyos. Hindi niya tayo muna nilikha para magutom. So, ang una niyang inihanda, yung ating pagkain na iba-iba. May halaman, may karne, may isda. So, balance. May prutas, yung ating mga dessert. So, di ba napakabuti ng Diyos na hindi mo bibigyan siya ng prioridad sa buhay mo. Kung ang priority mo, paano ka makapag-imbak o magkaroon palagi ng pagkain. Pero sa ating mga anak ng Diyos, may pangako siya. Sabi niya, huwag kayong mabagabag. Kasi mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Okay, so yan ang prioridad ng mga tao na mga hindi pa nakilala sa Panginoon. Pangalawa, ang ating mga obligasyon o mga responsibilidad. Diba? Halimbawa, isa sa responsibilidad ng mga magulang ay ang pagpapaaral ng kanilang mga anak, pag-aalaga sa mga bata, ano pa? Mga gawain sa bahay, mga tatay naman, pagtatanim sa bukid o pagtatrabaho. So isa yan sa hindi natin maiwasan na kailangan natin gampanan ng ating mga responsibilidad, especially yung mga magulang. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Responsibilidad yun, di ba? Namatay yung tatay niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipabaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay.
So, anong ibig sabihin? Physical na patay yung tatay niya. Ilibing na mga patay. Anong ibig sabihin nun? Yung mga patay babangon para ilibing yung tatay nila. Alam niyo mga kapatid, ang tingin ng Panginoon sa mga hindi pa kumilala sa Kanya at hindi pa tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, para sa Kanya, gumagalaw ka, humihinga ka, pero sa tingin niya, ikaw ay patay. At buhay ka lang kapag nakilala mo ang Panginoon Kristo, tinanggap mo siya sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, doon ka lang mabubuhay. Kaya nasabi ito ng Panginoon, kaya ang sabi niya, ano ibig sabihin nitong talata to? Mas mahalaga ang pagsunod natin sa Panginoon kaysa sa mga physical na mga responsibilidad. Okay? So, responsibility, yun ang mga pangalawa. Pangatlo, ambisyon. So, mga tao, maraming pangarap sa buhay. Ambisyon at pangarap. Dahil ayaw nilang mas mababa sila, gusto nila lagi sila nasa taas. So, mahikitan yung iba. Hindi makontento kung anong meron. Basta ang gusto nila, mataas na pangarap, mataas na ambisyon, para sila ay nakakaangat sa iba. So, yan ang tao, yun yung normal ng tao. Pero sabi ng Kawikaan 4:4, nakita ko rin ang mga tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ng kapwa. Nasa Bible. Wala rin itong kaguluhan at nauuwi sa wala. So kasi kapag narating mo na yung tagumpay, natupad na yung mga pangarap mo, wala na. Parang okay na lang. Hanggang doon na lang. Parang katulad yan ng meron tayong pangarap na bumili ng isang bagay. Kung napapansin nyo, meron tayong mga pangarap na bumili ng isang bagay o magkaroon ng isang bagay. Pero pagka nagkaroon ka na nun, wala na rin, di ba? Hindi ka na-excited. Tapos, mag-iisip ka na naman kung ano ang susunod mo na namang pangarap. So, walang humpay na pangarap. At ang sabi sa banal na kasulatan, nauuwi sa wala. So, ibig sabihin, walang halaga ang anumang material na pinagkakaabalahan natin at pinagsusikapan natin kung hindi natin inikilala ang Diyos, kung hindi natin kasama ang Diyos. Okay, yan yung number 3. At number 4, yung mga pride. So, bawat tao ay merong pride sa katawan. So, ang pinakamalungkot na pride ay yung sabihin mo sa sarili mo na kaya mo na. Kaya mo na, may lakas ka, matalino ka, hindi mo na kailangan ang Diyos. So yan ang delikadong pride. Yung alam mong sa sarili mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kasi magaling ka, mag-starte ka, magaling ka magplano. So pride. At ang mga pride na tao, mga palalong tao, hindi yan nagpapatalo. Sila lagi ang tama, hindi yan marunong magpapababa. So yan ang isang hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. So kailangan alisin ang pride. Pero matatanggalan yan kung nakilala mo na ang Panginoon. At ang panghuli, pagpapayaman. So maraming mga tao gusto nilang yumaman sa pamagitan ng iba't ibang mga paraan. Pero ang sabi sa Matthew 6:19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may maninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. So, hindi masamang yumaman, mga kapatid. Pero kailangan sa pagyaman mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Amen, di ba? Sabi kasi sa Lucas 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. So tandaan natin,
Dahil ang mga anak ng Diyos kailanman, hindi niya pinapabayaan. Tinutugunan niya palagi ang ating mga pangangailangan. Kaya tandaan natin, tayo mga kapatid ay walang atin dito sa lupa. May bahay kain sa'yo, katiwala lamang tayo. Ibinigay na pagpapala sa atin ng Panginoon, pero hindi mo pwedeng angkinin, galing kasi yan sa Diyos. At maging ang buhay ng bawat isa sa atin, hindi yan sa atin. Pag-aari pa rin yan ng Diyos. So wala tayong dapat ipagmalaki. Ano man mayroon tayong tinatangkilik sa kasalukuyan, katiwala lang tayo. Kaya maging mabuti tayong katiwala. So, isipin natin, kapag kasi yun ang iniisip natin, hindi tayo magiging sakim. Di ba? Pag iniisip natin na katiwala lang tayo, hindi tayo magiging madamot. Mapagbigay tayo. Kasi nga, katiwala lang tayo at wala tayong atin sa mundo ito. Kasi kapag tinawag ka na ng Panginoon, maiwan naman lahat yan. Normal talaga. Alam natin yan. Pero huwag natin kalimutan, wala tayong masasabing akin. Sa Diyos ang lahat. So kapag anumang meron tayo, lagi natin i-acknowledge na, Lord, lagi natin paalalahanan ng sarili natin na, Panginoon, dito akin. Katiwala lamang ako. Kapag ganun ka, mapayapa ang buhay mo. Hindi ka magiging stress. Kasi ang iba, sa kakapagpunyagit nila, doon pumapasok ang stress. Isip ng isip ng isip. Okay? So kapag ang limang bagay na ito ang pinagtuunan mo ng pansin, yung paano ka mabuhay, na patuloy kang kumakain, paano mo gagawin ang iyong obligasyon, paano matupad ang ambisyon mo, at yung pride mo, at ang pagpapayaman, paglima na yan. Mayroong 3 bagay. Yung 5 na yan, pag yan pertunan natin, may 3 bagay na ninakaw sa atin. Ano-ano yun? Number 1, paglilingkod sa Diyos. Kasi kung nakakonsentrate tayo sa 5 bagay na ito, ninakaw natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Sa halip na siya unahin natin sa ating mga buhay, inuna natin kung ano yung mga ambisyon, kung ano yung mga responsibilidad. Pero, kapag inuna mo ang Panginoon, ang lahat ng 5 na yan ay tutunan niya. Parapakan natin ang Panginoon. Okay? Ayun. Sabi kasi dito, sa Kawikaan 12:13-14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang ating masasabi. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Huwag natin kalimutan yan, mga kapatid. Sabi dito, ang sekreto ng tagumpay sa mundong ito ay pagkakaroon ng takot sa Diyos at higit sa lahat, lagi natin isipin, anuman ang ating ginagawa, masama man o mabuti, isang araw, haharap ka sa trono ng Diyos, ipagsusulit mo ang lahat ng ito. Kasi kapag iniisip natin na wala tayong pag-aari sa mundong ito, katiwala lamang tayo ay nasa tamang landas. At i-acknowledge natin na ang Diyos ang mayroong karapatan, ang Diyos ang nagmamayari ng lahat ng bagay, maging ng ating mga buhay. Ano ba ang ninanakaw sa atin ng 5 ito? Kaligayahan o enjoyment. Kasi sa sobrang focus natin, kung paano tayo buhay, kung paano tayo umaman, kung paano pinampanan ang ating mga obligasyon, na limutan na natin mag-enjoy. At kamukat-mukat mo, matanda ka na pala, hindi ka man lang nakapag-enjoy. At nabuhay kang punong-puno ng alalahanin, puno
puno ng stress. At ang stress ay nakakabigay ng sakit. So yan. So nananakaw sa atin ang ating enjoyment. Yung ma-enjoy mo, yung pinagpaguran mo. So gusto kasi ng Diyos, enjoy naman natin yung pinagpaguran natin. Kasi may katapusan ang buhay. Ang lungkot naman, mula bata ka, ang hirap-hirap, hanggang pagtanda mo, ang hirap-hirap pa rin. Hindi ka na nakalaya sa kahirapan. Bakit? Kasi dinakaw ng iyong mga ambisyon ang paglilingkod sa Diyos. This is priority. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, kilala mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas, at kasama mo siya palagi, no stress. At i-enjoy mo lang talaga ang buhay. Okay? At ang pangatlo, nalilimutan o ninanakaw sa atin yung pagiging masayahin. Di ba kung lagi ka nakapokus, bigas bukas, tuition ng mga anak ko, paano magampanan yung mga mabayaran mga utang. So, hindi ka na magiging masaya. So, lagi ka na lang nakakunot ang loob. Kaya 19 ka pa lang, mukha ka ng matanda. Pero, kapag ni-enjoy mo, masayahin ka, alam niyo ba, ugaliin natin umiti. Nakakabata yun. Pero kapag ang ugali mo, lagi kang nakasimangot, lagi kang nakakunot, halatadong hindi ka nag-i-enjoy sa buhay mo. So, bigyan natin ng priority yung buhay at taon na binibigay sa atin ng Diyos. Tulad ko, salamat sa Panginoon kasi another buhay, another taon. Malapit na ako mag-70. Salamat sa Diyos. Kasi 69 ako ngayon. So, purihin ng Diyos kasi pinagsisikapan ko na prioridad ang paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka lang kung na kailan. O, diba? In-enjoy ko yung buhay, may pera o wala, nag-provide ang Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Pagka ganyan kasi yung isipan natin at kondisyon ng ating mga puso at utak, hindi pupunot ang noon. At saka, konti lang ang ulubot mo. O, diba? So, priority natin ang Panginoon. Priority natin ang lagi ngumiti. Nakakahawa yung mga kapatid. Huwag laging nakasimangot at nakakunot. Nakakatanda yun. So, tandaan nyo, ang mga anak ng Diyos, nag-i-enjoy sa buhay, masayahin, ina-appreciate palagi mga blessing ng Panginoon. Masaya ang buhay. Masaya kang aalis dito sa mundo. Uuwi ka sa karya ng Diyos na payapa at masaya. At ang maalala ng mga tao sa iyo, isa kang masayahin tao. Isa kang pagpapala sa mundo. So, di ba? Ay, sayang naman. Panghinayangan ka eh. Pero kung lagi kang nakatunot, nakakulubot ang mga noo mo, ay naku, mabuti magpahinga na nga siya. Punong-puno siya ng problema. Okay? So mga kapatid, sabi ng Mangangaral 3:12-13, alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Alam ko rin kalooban ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. So wag natin kontrolin ang sarili natin na huwag makakain ng masarap. Dapat bagoong lang, patuyo lang. Hindi yun. Ano mag-enjoy sa buhay mo? Bumili ka rin ng adobo, ay ng manok, ng karne. Diba? Bumili ka rin ng prutas. So sabi nga dito, kung ano mo yung bunga na pinagpagalan mo, samantalahin mo nang i-enjoy ang buhay. So wag laging mag-iisip ng, ano kaya bukas? Kasi sabi ng Diyos, itong araw lang na to, may karapatan
tayong mabuhay. Bukas din na natin alam kung magigising pa tayo. So, enjoy natin ang buhay natin sa araw na ito. Kaya, bilang pangwakas, tandaan natin mga kapatid, maiksi lang ang buhay, gawin itong kapakipakinabang hindi lamang sa sarili mo, kundi maging sa iba. Gawing balanse ang buhay. Nakasama ang Diyos at matatamasa mo ang tunay na saya at kapayapaan. So, purihin ang Diyos, priority ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung ating mga kung ano-anong iniisip sa buhay. So, purihin ang Diyos ngayong umaga. Ang tanging lagi kong pinapanalangin na matandaan ninyo na tayo, dalawa lang. Patiwala, laging bumili. Okay? So, purihin ang Diyos, tayo tumayo para sa ating pangbukas na panalangin. Hallelujah! O manaming Diyos, purihin kami umaga, salamat. Salamat na pinaalalahanan mo kami kung anong dapat na maging priority namin sa aming mga buhay. Hindi ang aming mga pangangailangan, Panginoon, kundi ang mapaglingkuran ka namin ng tapat. Sapagkat lagi mong pinapaalala sa amin, wala kaming pag-aari dito sa lupa, kundi kami ay iyong mga katiwala, maging ng aming mga buhay. So salamat po ngayong umaga. Salamat na binibigyan mo kami, Banal na Espiritu, ng galak, kapayapaan, at kakontentuhan. Tulungan mo kami makontento sa anumang meron kami upang hindi kami problema, Panginoon, kung ano ang bukas. So Lord, patuloy namin pinagkakatiwala ang araw nito sa iyong mga kamay. Purihin ka, nagtagumpay ka sa araw nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen? So dahil dyan, kailangan talaga i-priority. Number 1, ating Panginoon. So dahil po sa priority natin ng Panginoon, huwag po natin kakalimutan ang ating schedule tuwing Friday, 7 p.m. po ang ating prayer meeting dito po sa ating simbahan. Alas 7 po yan ng gabi. At ang ating mga music team practice. So priority, 5:30 dito po sa ating simbahan, music team, practice tuwing Saturday. At syempre, dahil priority natin ng Panginoon, dapat hindi tayo wala tuwing Sunday. Alas 9 ng umaga, dito po sa ating bahay, sambahan. At dahil dyan, nakalive po ulit tayo ngayon. So, para sa ating mga online viewers, okay, magandang araw sa inyong lahat. Isang pinagpalang linggo ulit. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagsambahan, nais natin patiin yung ating mga online viewers. Mga kapatid natin nanonood dyan sila ngayon. So, sila po ay mula sa Manila. Ayan. Saysay natin kasi naka-online sila ngayon. Binabatin natin. Ay, nandoon pala ang ating mga kapatid, marami sila doon. Kaya medyo yung dito sa kabila, hindi pantay dun sa kabila ang ating attendance. So, ayan po. Mula sa Manila, pinabatit natin. Ayan, si Sister. Ayan, Sister Jovelyn, nandiyan ka pala. Happy birthday. Siya po ang nagkaarawan ngayon. Wala siya. So, happy birthday sa aking sister. Yan, kasama niya doon, syempre kaya wala tayong salo-salo. Kasi dala niya yung taga-cook natin, yung taga-luto. Andun ni ating Sister Diding, nasa Manila din. Yan. Andun sila, kina Brother MJ, Sister Hazel, andun si Brother B-Boy, at si Sister Tintin. Yan, andun sila, kakasama sila, so nanonood sila sa atin online yan. Hello sa inyo dyan. So, pagbalik nyo ka lang, may celebration ng birthday celebration na nandyan. Abangan namin yan. Okay, mula naman sa Caloocan, welcome po natin sina Sister Akay and Brother Alan. Yan, nanonood din po sila.
Wala naman? O, palakpakan natin. Yan. Wala naman sa marami tayong viewers ngayon. Cavite. Yan. Uy, nandun si nanonood si Pad, si anak ni Mana Celebrate, si Paddy. Nasa Cavite pa pala siya. Hello, Pad. Nanonood siya ngayon. Wala naman sa Sablayan. Ay, welcome din natin. Malayo-layo itong Sablayan. Si Sister Pangga. Ayan, nasa training po kasi siya ngayon. So, hanggang Tuesday pa yung training niya. At, asan yun? Wait lang po Meron pala pag ano ka sa cellphone. Yan. So, sino pa? Ang nasa ating online ngayon. Dami sila, no? Yan. Na Sister Susan at Brother Jay. Nasa Pangasinan sila. Hello sa inyong dalawa. Yan. At mula naman sa San Jose, si Sister Marie. So, kahit di natin siya kasama dito, naka-online po siya ngayon. Okay, sino pa nandyan? So, Cavite na ano pa ba si Sister Norma? Sa Cavite, si Brother JR. So, thank you, purihin ng Diyos kasi meron tayong bagong dalawang microphone from Brother JR and Sister Harvey. So, thank you sa inyong dalawa. So, muli po, welcome sa inyong, sa ating mga online viewers. So, God bless sa inyong lahat. So, meron pa yan sa Antique pa yan. So, yung mga nagre-replace, pagtapos po nitong ating Sunday service, pwede nyo pong i-replay. Pwede nyo panoorin sa Facebook at sa YouTube. Pag-upload na po sa YouTube ni Brother MJ. So, pwede rin po, ayan, mag-prayer request. So, padala nyo lang po, message po kayo doon sa BCF o Google Christian Fellowship. May messenger po tayo. I-type nyo lang doon ang inyong mga request, so kahit saan po kayo, yan po ay ipapanalangin ng BCF. So, may tugon po agad dyan pag kayo ay nag-prayer request. So, pwede rin po natin i-share ang ating live stream. So, ngayong umaga, pwede nyo i-share yan. So, napapanood po tayo kahit saan, kahit sa ibang bansa. O, meron tayo doon sa ibang bansa na Sister Sharon and Sister Noemi. Meron din tayo sa Hong Kong. Ayan, Sister Shirley. Ayan, so nanonood dyan sila. So, kasama namin Sister Shirley. Ayan, may bago po tayo ngayon. Ang ating pong prayer meeting. So, pwede po kayo mag-join sa ating Google. So, Google Meet po yan ni Brother MJ. Para yung medyo malalayo po, makasama sa atin sa prayer meeting kahit wala po sila dito. So, try natin yan. Mag-Google Meet po tayo pag Friday. Sinishare po yung link. So, bubuksan nyo lang yun, kahit saan kayo. Parang kasama namin kayo dito. Naka-live tayo, parang ganyan. Pag prayer meeting. So, nung Friday, marami kami. So, naka-Google meeting kami ng Friday. Okay, so, yung mga first time natin, meron ba tayo dyan? First timer? Bisita? Okay, so, medyo wala tayong bisita ngayon. At purihin ng Diyos, hindi natin nakalimutan yung ating successful na anniversary, di ba? Ayan, salamat sa Panginoon. Kasi talagang smooth ang takbo, walang naging problema. At walang hassle, no? Puno tayo ng pagkain, puno tayo ng papremyo. So, ang daming pangyayari. At yan ay dahil sa kabutihan ng Diyos. So, provide lahat ni Lord ang ating mga kailangan. Okay, sino pa? May magbe-birthday pa ba? Maliban kay Sister Joby? Sino ba ngayong June? Mama Malo. Ay! Sister Malu, kailan yan? Sa 20 si JN, Brother JN, kailan ka JN? 10 po, 10. Uy, 10! Mulang po na sa 10. Okay. Ito pa lang po sa bayan lang. Si Angelo, kailan? 15, no? Dami niyo ngayong June, na. So, purihin ng Diyos, maraming mag-birthday ngayon. June ano? Antay niya July. June ka mga. Tapos ka na ngayon.
So, patuloy po mga kapatid, patuloy po natin ipanalangin ang bawat miyembro ng ating BCF, lalo ang mga may karamdaman. So, sino po ang magpa-prayer request na mamaya? Sabi lang po kay Helen. Okay, may mga kabigatan, may mga pagsubok. So, pwede po natin pag-prayer mamaya. Sabihin nyo lang po. Lapit lang po kayo. Uy, si Crisel. Uy, si Crisel. Oh, naka-online na sila. Ayan, nanonood din si Crisel live video siya sa gabi. Cellphone. Okay, so yan po. Ihanda po natin ang ating mga puso, isipan. Alisin po natin ang mga ating pangamba. Sabi nga, bahala ng Lord. So, gawin natin siyang priority. At ituon natin sa Kanya ang ating buong buhay. Si Tintin. Nasaan Tintin? Ipag-pray natin daw si Tintin. Graduating daw po. Uy! Yung mga graduate! Yan, pag-pray mga yan. Siyempre, congratulations! Ayan, may dagdag na naman tayong graduate. Si Sister Lay! Wow, praise the Lord! Okay, sino pa? Oh! Ikaw! Ang ating operator! Si Vince! Yan, congratulations sa inyo dalawa. Wala na? Tabak mo naman. Okay, so purihin ng Diyos at then may pasalamatan natin na pag-pray kayo natin ngayon. Nagsama sa Diyos ang pasasalamat at pag-pray. Ulo. Ulo mo ba? Uy, may ko. Tayo po ito ngayon lahat at basahin natin ang ating verse para sa pagkakaroon. Gawa 20 verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong trabaho ay dapat ninyong tulungan ang mga mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit sa pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen.
bless din po Panginoon at ang mga nagbigay magpalain po Panginoon Diyos. Salamat po na may magamit ito sa mga gawain mo Panginoon. Salamat po na marami sa pagpapala mo sa mga anak mo Panginoon. Salamat din sa mga oras na ito Ama sa amin po pagtatapos ng aming gawain. Salamat at ikaw lang Panginoon ang sumama sa amin at nagpala sa amin. Salamat po sa mga salita mo na ipinagkaloob sa araw na ito. Salamat Ama na kami po ay katiwala lang. Salamat Panginoon na matuto po kami magpasakop sa iyo at patuloy na umitig dahil sa iyo Panginoon. Salamat po na ikaw ang patuloy na bibigay ng mga salita mo na inspirasyon sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat Ama na hindi ka po nagkukulang sa amin. Salamat Ama sa pagmamahal. Salamat sa pag-iingat at pagpapala Panginoon. Kaya Ama, kung isang linggo po namin patuloy na pinagkakatiwala po namin muli sa iyo. Iama sa iyo po, pinabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus Cristo. Amen. Agapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Naway sumayin yung lahat ang kagandaang loob ng Panginoon sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos, ang pagkikisama ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang ating mga kasama. Sumibog sa lahat, sumasamba sa iyo, ang awit ay papuri
Tayo mo mga kamayan. Mga pag-pray natin. Mga may birthday, nag-graduate. Dali kayo dito sa harapan. Okay. Jeans. Bunso, mas malaki pa. Bunso, mas malaki pa sa kanila. Okay. So, extend natin ang kamay natin sa mga graduate. Hallelujah. O Ama naming Diyos, purihin ka. Patuloy kang nagtatagumpay sa buhay namin yung mga anak. Lord, salamat sa anak mo na ito, kay JN. Kasi magdiriwang po siya ng kanyang kaarawan sa 10. Lord, patuloy po siya pagpalain, patuloy pagkalog mo sa kanya, ang malakas at malusog na katawan, ang talino, at matupad ang kanyang mga pangarap sa buhay, Panginoon. Ngunit higit sa lahat, ang pangarap na patuloy ka mapaglinturan hanggang sa huli. Salamat sa samahan mo sa pagsiya sa bawat araw ng kanyang buhay at marami pa pong kaarawan ng kanyang ipagdiriwang. Pagpalain mo rin po ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, ang buong pamilya. Salamat na si Jay na gagawin mo isang buhay na halimbawa na ikaw ay mabuti sa kanya. Na ikaw ang kanyang Panginoon. Panginoon, ingatan mo rin siya palagi sa lahat ng kanyang mga lakad. At sa oras na ito, iniling po namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Pakilapat mo po ang iyong mapagpalang kamay kay Jay at mula ulang ng paa. Pagpalain at pagtatanan po siya at lagi mo palalan sobrang siyang mahal. Salamat po sa marami pang taon na daragdag mo sa kanyang buhay sa patuloy niyang pagsisipag sa paglilingkod sa iyo. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lord, may dalawa kang anak na nagsikap sa kanyang pag-aaral. Salamat sa pagtulungan mo sila hanggang sa huli at matapos nila ang kanilang mga kurso, Panginoon. Salamat sa buhay ni Lay, Panginoon, at ni Vince. Salamat sa mga anak mong ito, Panginoon. Ikaw ang siya nag-sustain sa kanila, tumulong sa kanila, nagbigay ng talino, nagbigay ng tiyaga, nagbigay ng pagtitiis, Panginoon. Makatapos lamang sila ng kanilang pag-aaral. Sa kanila pong pagtatapos na ito, ano man po ang kanilang plano, ay pagpalain mo. Bigyan mo sila ng magandang trabaho, at higit sa lahat, lagi silang nasa unahan at hindi nasa hulihan. So, purihin ka, pagpalain mo si Lay, Panginoon, at si Vince. Salamat na patuloy silang nagpapagamit sa iyo sa iglesia nito. At yan, Panginoon, ay patuloy mong bibigyan sila ng lakas, ng galak, ng pagpapala, dahil sila, Panginoon, ay tapat na nagbibigay. Kaya, Lord, in Jesus' name, pakipatungan mo rin sila ng pagpalang kamay. Pagpalain sila sa lahat ng kanilang mga lakad. Ingatan at samahan mo po. Purihin ka sa araw na ito. Naalala niyo po namin ang birthday ng aking kapatid, si Joey, Panginoon. Salamat pagamat din namin siya kasama. Paki-extend mo po ang iyong pagpapala sa kanya. Patuloy mo siya samahan din. Dagdagan pa ng maraming taon ang kanyang mga kaarawan, Panginoon. Higit sa lahat ng joy niya, ang kanyang pagiging senior. Salamat po. Buhos mo masaganang pagpapala sa kanya upang may bahagi niya naman, Panginoon, sa kanyang mga kapatiran. Salamat po. Purihin ka sa araw na ito. Patuloy mo siyang alagaan. Bigyan ng lakas. At higit sa lahat, nadalahin ko yung check-up niya na maging clear, Lord, ayon sa iyong kalooban. So, purihin ka. Inaalala namin, Panginoon, si Tintin na may karamdaman ngayon. Lord, ikaw ang nakakakita at nakakaalam kung ano ang dahilan ng karamdaman ito. Iunat mo nga po ay mapagpagaling na kamay kay Tintin mula ulang ng papakihipo mo po, Panginoon. At kami na nampalataya sa pamamagitan ng panalangin ito. Siya, Panginoon, ay pumaling. Purihin ka, purihin ka. Maraming pong salamat. Ingatan mo ang iyong mga anak palagi. Tulad bigyan ng lakas at kalusugan at lahat ng aming mga pangangailangan. Sa iyo ang pinamatas na papulit pagsamba in Jesus' name. Amen. Amen.
Thank you.